vanity. Therefore I went about to cause my heart to despair of all the labor which I took under the sun. For there is a man whose labor is in his wisdom, and in knowledge and in equity, yet to a man that hath not labored therein, shall he leave it for his portion? This also is vanity and great evil. For what hath man of all his labor, and of the vexation of his heart, wherein he hath labored under the sun? Sabay-sabay. For all his days are sorrows, and his travail grief. Yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. Let's pray, Lord, mga sarasa mga salita, Panginoon. I pray kayo po magpala. Paunawa sa amin, mga bagay-bagay, medyo malalim, Panginoon, mga kabataan din, naintindihan na nila. Ang tatahakin din nila, Panginoon. Ganon din kami mga adult, Panginoon. Alam namin ang buhay. Hindi madali. But nawa, makita namin ang inyong pagkilos dito, Lord. Sa mga bagay nito, Lord. At magtiwala kami sa inyo lalo. Naintindihan kung paano kami kumilos. At magtiwala nga po, Lord, at gumawa nang may pagtiwala sa inyo na hawak niyo po ang aming mga buhay at future, Panginoon, sa inyo. So, kayo mag-determine, Panginoon, kung kami pagkapalain or hindi, or i-curse, Panginoon. I pray may matalinong bawat isa, makinig, again, magtiwala sa inyo. Kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Ayun pa lang, di ko na lang setting na good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin, bigay ko na agad, no? Saan? Ano nga po ito, no? So, na-inspire ako kay Rapi. Inspire ba yun? Ano? Ito totoo eh, no? The struggle is true. Real, yan. At yan, title natin ngayon is yung Tagalog muna. Magkamali ako eh. Title natin is Mahirap Talaga ang Buhay. Yun. Amen? English na, pero English. Subtitle, The Universal Reach of Adversity. The Universal Reach of Adversity. Sabi ko, may isang malaki doon. Pakitabihan niyo yung mga small boys po doon. Yan. Ang title natin, Mahirap Talaga ang Buhay, The Universal Reach of Adversity. Ngaw, yung binasa natin, pag binasa niyo po yung Ecclesiastes, medyo napakahaba. Hindi naman ganun, pero ang tema lang po niya ay iisa. Yung pagkawalang kwenta ng buhay, yan po ang ano niyan eh. Ano yan? Yan ang tema niyan. Pero maganda yung katapusan niyan. Kung nakuha niyo po, pag binasa niyo Ecclesiastes, paulit-ulit, walang kwenta ang buhay, walang kwenta ang lahat. All is vanity, vexation of spirit. Okay, yan ba yung paulit-ulit yung batang paulit-ulit? Oo, yes. Sabihan niyo na wag na bumalik. Kulit eh. Ha? Makulit nga kahapon eh. Alang nangungulit na ewan. Anyway. Ayan, bata pala nagbebenta ng ano binibenta? Siopaw. Masarap naman yung siopaw. Kaso ang kulit eh, no? Malambot, bakla. Bawal ang bakla. Anyway. So, nakita niyo mga bata, ang hirap ng buhay, di ba? Stephen, kaya mo yun? Mangungulit ka, bili na po kayo. Ayoko, bili na po kayo. So, again, di masama magana buhay, amen? Pero kasi nga, mahirap. Kasi baka sabihin ng ano niya, o sige, wala kang baon pag di ka nakabenta. Mahirap nun. Amen? Ano pa mahirap gawin? Mahirap, maging mahirap. Yung sabi ni Rapi. Actually, si Pastor dito, yun ang lagi sinasabi din.
Pero natuto siya doon. Amen? Kaya ang sabi naman niya, hindi ko sinabing 100% tama to, pero may natutunan siya, sabi niya. Panalangin niya, nung bata pa siya. Nakikinig ba kayo? Pinapasa ko sa inyo yung ano, sabihin niyo, Pastor, ikaw, hindi mo naranasan yan. Kasi Pastor Lito, sabi niya, Lord, di bali pong mahirap kami dito sa lupa. Basta sana yung mga mahal ko sa buhay, sa langit kami pare-pareho. Okay ba yun? Gusto yung yumaman. Kaya sabi rin niya, actually minsan, sabi niya, ano ba yun? Nabanggit ko dito ng Thursday, no? Wala kasi yung Thursday. Pag okay na yung pinanganak kong mahirap, huwag ka nang mamatay ng mahirap. At least, di ba may goal na gano'n? Iba pa rin to, ah. Mahirap naman, mayaman ka na, namatay ka bang mahirap. Yun ang masaklap. Pero paulit-ulit po yan talaga. Ganyan na cycle minsan ng ano. May cycle daw yan eh. Pag nahirapan, magsisikap, kasi naranasan yung hirap eh. Tapos dahil na siya nagsikap, magpapalain siya. Pag pinagpala na, hindi alam kung paano i-handle yung pagpapala, babalik yung mga anak naman niya yung maghihirap. Ganun yun. Yung iba, karamihan. Pamilya na hindi marunong, no? But anyway, lagpas actually tayo mga Kristiyano dun eh. Ang sanlibutan lang yun. Kaya pag-aaralan natin, mahirap talaga ang buhay. The universal nature of adversity, makikita natin. Kaya kasi yung mga mahirap nagreklamo minsan, kasi talagang mahirap nga. Pero minsan hindi natin alam, mahirap din maging mayaman. Alam niyo ba yun? Kaso iba. So yes, katulad yan, tumataas na naman ang gas. Yung iba dyan, tinatawanan lang yan eh. Ang traffic nga kahapon, umira. Pagawa lang sana ako ng door para hindi kayo ulikot-ikot na ako, traffic kahit saan. Kala ko mahal ang gas dahil sa sakyan. No. Nag-ubos lang ako ng ano eh. So yung mga mayaman, halos di apektado yan. Meron silang ano eh, pagkukuhaan, di ba? Pero may ibang bagay na mahirap para sa mga mayaman. Pag hindi na taniman, hindi na turuan, dahil hindi nagpapaturo kasi nga mayabang, kasi mayaman eh. Tuloy-tuloy yan eh. So mahirap din. Kaya habang pag-aaralan natin na talagang mahirap maging mahirap, mahirap din lahat yan mahirap. Totoo yun. Buti pa si Brad, oh. Sa IT, oh, si Ate Jay, pag ganyan-ganyan lang yun. Naalala ko tuloy yung babae din yung may bagong, sa amin, may tao kaming bago dati, babae din. Talagang, ano siya, enthusiastic yan sa una eh. Hindi pinagawa siya ng naku, pambiya, ayoko palang mag-programming. Kasi hindi niya alam saan siya mag-isimula eh. Hindi rin madali. So yun ang mag-uusapan natin. Bakit ba ginawa ng Diyos na ganun? Again, kung tina-question mo ang Diyos, mali ka na agad. Kung question mo ba yung matalino sa lahat, na gumawa ng lahat, siya nagplano lahat. Okay, iwasan nyo yun ha. Ngayon pa lang, matutunan nyo na yan. Bakit ginawa pa ng Diyos Satanas? Bakit mo na mapatay tayo? Bakit may gabi pa? Bakit may sakit pa? Bakit may pa? Bakit may lungkot pa? Hindi na pwedeng masaya lagi. Panoorin mo yung diba? So lahat tayo ay nakaramdam ng paghihirap. Kaya binasa natin Ecclesiastes, introduction lang yun. Ang hirap talaga ng buhay, di ba? Kahit ando siya, pumunta. Sabi ni ito, yung binanggit niya dito, mayaman na si Solomon eh. Ang utak niya ngayon, hindi pa nga siya mamamatay. Ayan o. Ang dami niyang ginawang project. Alam niyo yung project na Solomon? Bukod sa temple, sarili niyang bahay, mas malaki. Ilang ginawa yung temple? Ilang years? 7 years. Grabe yun. Mapera na siya nun ha. So mabilis pa yun. Pero laki. Ganda. Kasi yung bahay niya, palasyo niya, 13 years. Eh may bahay din yung niya.
Pharaoh's daughter. So, dami niyang project. So, nakita mo maganda siya, umahanga tayo. Ang ganda ng bahay nito, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng posisyon. Lalo paghari. Nabasa nyo ilan yung pagkain niya, hindi naman sa kanya kumakain lahat yun. Parang libo eh. Obviously, mga pinapakain niya rin yung kanyang mga tao. Grabe yung ni provision ni Solomon, sabi doon. Uniform lahat ng niya. Servants. So may kumakanta pa dito, di ba? Ngayon, magpaano ka lang sa Spotify. Di ako nag-Spotify eh. Sa kanya, live. Kaya minsan nakakain din ako sa mga restaurant na mahal ng konti. May talagang aawitan ka. Yung iba nakakaasal lang, kasayawan ka. Pwede lang magreklamo eh. The Vikings yun. Kaya sabi dito, sa ganda ng mga project at na-accomplish niya, nagawa niya, sabi ni Solomon, nakakaasal na itong mga to. Nakakabwisit yung mga ginawa ko. Bakit? So marami siya, kahit church po yan eh. So basta nagsasabi siya dati, no? Kasi nakapostrate siya, may sakit pa siya, matay na siya, ganyan sabi niya eh. Sinong iiwanan ko nito? Di ba? Oh. Nagsikap ka, pinagpala ka, sinong kanino iwanan nyo? Kanino lang. Kung alam nyo buhay ni Solomon, kanino iniwanan? Kanino iniwanan yung kariyan? Rehoboam, hati agad. Muntikan pa siya mapatay. So kasi sabi dito, hindi madali talaga ang buhay. Kasi kahit napakayaman mo, ang utak mo dito, hindi mo, kaya matalino pa nga si Solomon eh. Ayan, nagsulat siya ng pati tayo sumakit ang ulo. Kababasa ng sinulat niya. Kaya the universal reality of trouble, huwag mong iisipin na ikaw lang may problema. Ang hirap maging estudyante, ang hirap maging tatay, ang hirap maging anak, ang hirap maging babae, ang hirap maging matanda, ang hirap maging bata. Ang hirap talaga buhay. Iba naman, daming mga balita, may nasaksak dito, may nabaril doon. May nanakawan. Yung mga senado natin parang palabas. Parang soap opera eh. Hindi tayo, sakit din ang ulo natin. Huwag na natin panoorin. Hindi naman natin mangyayari sa bansa natin. So lahat ang hirap. Sabi po sa Job 5:7. Ginamit ko lang po yung Ecclesiastes, pero kalat po ito eh. Lalo naman si Job. Mayaman na nga siya, sinubok pa siya ng Diyos. Righteous na nga siya eh, bakit ka pa susubukin? Hirap ng buhay, no? Okay na siya eh. Yet man is born unto trouble as the sparks fly upwards. Spark is ibon lang yan. So sabihin yan, lumilipad ba ang ibon? Siyempre, so ganun din yung trouble. Asahan mo na may problema. Katulad nung ibon, ay lumilipad yung ibon, huwag ka mamangha. Siyempre ibon eh. Ay may problema ako. Ba't kaya? Job 14 din. Tapos na nga natin Job. Ay di pala. Ay basa. Go. Man that is born of a woman is of evil ways and full of trouble. Ayan na, sinabi na sa Bible. So sino dito ang pinanganak ng babae? Lahat naman tayo eh. Basically lahat. At pag nakikita ko nga yan, si Pastor, bilis lang, wala na. Parang di mo matanggap, pero kailangan mong tanggapin, wala na. Wala, parang nakakapanibago. Dati pag may text mo lang. Wala. Ano sinasasagot ngayon? Iba na gumagamit doon ng eh. Nagulat ka pag sumagot.
and full of trouble. Mahirap ba buhay? Mahirap naman maging fill in the blank. So ngayon, ito yung problema kasi, lalo yung talagang pinoproblema, kaya lalong di makapaglingkod sa Diyos. Sasabihin, ang hirap ng buhay, church pa ako, trabaho na lang ako. Buti kung magtatrabaho talaga. Alam ko si Pastor, kasi yung mga member, ganun din. Usapan natin ang problema mo ba? Yun at yun. Ang sumasakit ang ulo yung Pastor. Ano mag-usapan natin? Pastor, ang hirap ng buhay, ang taas ng ganyan. Ang trabaho, ang hirap. Next week, ganun na. So, andali, parang nag-asaya nga tayo ng oras dito. Parang ganun na nga, yung lesson. Sa halip na gawin mo rin dapat mong gawin, tiwala ka sa Diyos. Pag-uusapan nyo, yun at yun. Ano magagawa nun? Mga politiko naman natin. Saan mo manggagaling mga politiko? Di ba sa atin din? Kaya huwag nakita tayo mga bata dito. Hindi natin tinuturuan. Aasa ba tayo magiging maayos yung bansa? So tuloy lang. Amen? Salamat na nag-umpisa ng mga children Bible class. Pag nakikita nyo itong mga to, ang hirap turuan ito eh. Ganun talaga. Malala mo na yung sarili mo, sino nagpuhunan sa'yo. Bakit ka may konting talino ka? At tiwala sa Diyos. Lahat tayo dumaan doon. So huwag kang ang hirap na Pangalawang bagay, ito. Minsan kasi doon lang tayo nakatingin lagi. Naalala ko yung 4 piece na yan. Iibahin ko yung meaning yan eh. Ano dapat yung 4 piece? Ano ba yan? Pantawid, pamilyang. Tatlo lang yun ah. Pangkabuha, Pino, pantawid, program. Pantawid ng at kailan tatawid. Ang tulay, hanggang dun lang yan, di ba? Tatawid ka lang. Hindi. Tuloy-tuloy eh. Alokohan yan eh. Kaya dapat yan, pasaway, palamunin, dapat ganun eh. Pabigat. Ang pinakapabigat dyan, yung politiko. Pangalawa natin, introduction lang po yun. Pangalawa natin, alam nyo ba yung pinag-usapan lagi, mayayaman at mga mukhang pera, yung tinatawag nilang financial security. Kahit mga pastor, gano'n sabi nila na financial stability. Okay naman sana yun, pero walang stable talaga pag wala ka sa Panginoon. Sa amin lang, nagtatanggalan eh. So niloloko tayo, niloloko mo sarili mo, niloloko naman tao pag yan, ang dami ngayong mga ganyan, yung mga sa feed natin, di ba? Sino ba yung Chinese na yabang, alam mo sinong financial expert, Chinkitan. Lalo naman si yung preacher ng Catholic na idolater, Bo Sanchez, yung mga ganyan. Lolo-loko tayo niyan eh. Kasi alam niyo yung bakit ko nasabi yun? Basahin natin sa Proverbs 18 11, makibasa, ready, go. Go. Rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. Okay, doon muna sa first part, no? So, mayaman ka daw, para kang di na, di ba, meron kang wall. Or strong city. Ibig sabihin, protektado ka kasi nga mayaman ka, magkaroong crisis dito, may nagnakawan doon, may nasunugan doon. Nalugi ka ng isang business mo, 10 yung business mo, parang hindi ka magagalaw. So, in a way, parang positive pag tinignan mo, kaso may katungsong eh. And as a high wall in his own conceit, niloloko mo yung sarili mo. Sa palagay mo, totoo yun. At sasabihin ba, totoo yan. Diversify your portfolio. Naintindihan nyo ba yun? Don't put all your eggs in one basket. Namatay naman. Si Bill Gates nga, hindi yung basket mo. No? Iniwan ng asawa. Pahiya siya ngayon.
So, niloloko mo sarili mo, niloloko tayo ng sino dyan, pag ang source ng iyong stability, security, pera. Niloloko ka niyan. Tapos, ise-save mo, ise-save. Lagay mo sa bangko. Yung bangko, binabawasan yun, palit ng palit yung value niyan. Biruin mo, kunwari, ninakaw mo yan, dahil mo niloko. Tapos, kala mo, sasalba ka niyan. Nauubos lang. Iba naman, invest mo sa ganyan. Invest. Lugi. Tapos yung anak mo, invest mo sa anak mo, pag-aaralin, pasaway yung anak mo. O, sige nga. Yung building, laki ng building, maganda, iwanan mo din yan. Hindi mo alam, lalo ka magkaka-stress. Eh kung in-invest mo yan sa Panginoon, gawain ng Panginoon, walang ka-stress-stress. Bahala ang Panginoon doon, tsaka yun ang lingkod ng Diyos sa magkaka-stress. Pero hindi pa rin, kasi at least nakatulong ka. Kaya ito, ang dami pong warning sa mga, alam nyo na yung 1 Timothy 6, di ba? Mamaya, wala pa nga dito eh. Tingnan mo sa James 1:10. Ako naman, for the rich, in that he is made low, because as the flower of grass, he shall pass away. Mamatay ka rin eh. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass. Eh, yung grass na yung tumubo, parang yung garden ko naman, bilis tumubo. Dito, bilis tumubo. Di putol, pinutol ko na naman. Kulit eh. Ganun din yung parang buhay natin daw eh. Dito, mga mayaman ang tinutukoy. And the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. Eh lahat ng maso mamatay eh. Pero nga pag nag-invest ka sa mga bagay na dapat kang mag-invest, mag-fade ba yun? Naglingkod ka sa Diyos, makakalimutan mo ng Diyos yun. Ano sabi sa Bible? Your labor is not in vain in the Lord. Hindi yan mawawala ng saysay. Nawala lang, nag-ano ako, hindi, wala namang ano. Sa Diyos ka ba naglingkod? Ano sabi sa Proverbs 11? Nagbalik tayo sa Proverbs. Kayo ulit, ready go. Judas profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Ayun. Again, maraming nagagawa ang pera. Kaya sabi dito, pag galit ka, kung galit sa'yo yung Diyos. So, kaya si Bill Gates na naman, galit sa kanya asawa niya. Nabalitaan, loko-loko pala to siya. Baka magkasakit pa ako dito eh. Naka-record po yun ha. Nabalita ko sa inyo para maalam nyo rin. So, pumapatol nga. Yaman-yaman mo na, wala kang magawa sa buhay mo. Papatol ka pa. Hindi kasi ganyan po yung tao eh. Hindi ma-satisfy. Kasi isip siguro ni Bill Gates, ang yaman ko naman parang asawa ko, losyang na. Karnal kasi. Sumama kay Epstein. Pambira yung mga, bukod sa minawalang yan nila yung mga bata doon, may mga sakit yun. Magkakasakit yun dahil binababoy nga ng mga ni Epstein eh. Prostitute. Eh parang nabalitaan daw niya, mukhang may sakit ata ako. Kaya ang ginawa niya, anong ginawa niya? Baka magkasakit yung asawa ko. So ang ginawa niya, pinapainom daw niya unti-unti ng antibiotic yung asawa niya. Nakalagay po yun sa, sa Epstein files. Ito mo yung pahiya na ngayon, inaano siya ngayon. Sana makakulong din niya, pero duda ako. Pero malay mo, di ba? Kasi maganda ngayon ang information, nandyan eh. Kaya tayo iba, hindi natin binabasa. So yun, so hiyaman niya, nagalit sa kanyang tao, nagalit sa kanyang Diyos, sa palagay mo, i-deliver ka nung pera mo. Di ba pag nabuisit yung tao sa'yo? Ito na sino mayaman ngayon din sa Pilipinas. Si Duterte, kunwari, dati, ganyan sa wow, sige, yumaman yan eh. Hindi lang dinideclare lahat yan, ang kausap dyan, mga Chinese. Sa palagay nyo, makakapasok yung, yung pangatlong, telco? Dito? Hindi dahil kay Duterte?
Ngayon, di yumaman siya ngayon. Galit yung tao sa inyo ngayon. Anong magagawa niya? Lalo pag ang Diyos nagalit sa iyo. Hindi ka sasalba ng kayamanan. Walang pakialam ng tao dyan. Kaya, but righteousness delivered from death. Biblical po yan kahit sa atin. May ginawa ka talagang mali or hindi ko lang ginawa mali pero nagkataon, for example. May nangyaring trahedya. Pag nabalitaan lang itong taong to, ganyan yan. Hindi ka bukod sa ang Diyos talaga, i-spare ka ng Diyos. Bindihan niyo ba yun? Kahit yung ating penal system, meron ganun, di ba? Yung parulo tinatawag. Sana hindi maparol yung iba. Pero iba ganun, pag nagtino naman ito, pakawala na yan. So maging righteous na tayo, puro pera. Ano sabi sa Psalms 49? Psalms 49:6. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, 7. Nakibasa. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Ba't nadama yan, Diyos? Kasi nga, ang Diyos bandang huli ang pumikilos dyan. Parang 1 Timothy 6 din to, no? Okay, doon naman kinuha yan eh. Titiwala ka sa... Anong sabihin nagtitiwala ka sa yaman? Anong sabihin, hindi mangyayari yan, pera naman ako eh. Hindi ako iwan na asawa ko, may pera ako. Hindi ako matanggal, hindi ako malulugi, may pera ako. Titiwala ka sa pera. Kahit ginagalit mo ang Diyos. Wala magagawa ang Diyos. Pwede ba yun? So, masampulan. None of them can by any means redeem his brother. Sabihin natin, hindi ikaw. Loko-loko ka na. Kristyano ka, pero loko-loko ka. Maaaring hindi ka galawin ng Diyos ngayon. Kasi sabihin natin may ginagamit ka rin some degree. Matalino ang Diyos, hindi ka na may babagsak agad eh. Naalala niyo sa mga kwento niyan sa Kings, di ba? Yan nga, nabanggit ka rin Solomon. Hindi naman agad pinabagsak si Solomon nung time niya. Bakit? Kasi yung time na pangako din naman ng Diyos yun sa David eh. Saka pangako si Solomon. Pero nung panahon pa ng Solomon, nagloko din si Solomon eh. So, hindi agad siya pinabagsak. May ganong prinsipyo sa Bible. Pero ano pinabagsak? Yung mga anak niya. Gusto mo ba yun? Si David. Pangako sa kanya Diyos, protektahan kita. Kaso nagloko din siya. Dinama yung pamilya niya. O paano yan? Anong gagawin na yaman mo doon? Kung nagpapatayan yung anak mo pare-pareho. So walang magagawa ang yaman pag ganun. Okay lang, may pera naman. Gusto mo ng ganong trouble? Ito na, galing kay Jesus mismo. Luke. Dito tayo sa point number 2, no? Ano sinabi ni Jesus? Itong nangyari dito, alam mo yan si Jesus, nagpipreach siya ng katotohanan, kaligtasan. May mga tangang-tanong minsan ng tao eh. Ano nangyari dito? Tingnan nyo. Tinanong siya ngayon. Ngayon, nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Kung andito si Jesus, ano tatanong mo? Ang hirap niya, di ba? Ang itatanong mo, pag-iisipan muna. Eh kaso ito, nandun na siya, ito yung tinanong. Master, kausapin mo yung kapatid ko kasi yung aming nag-aaway kasi kami. Kasi dami namin lupain eh. Kausapin mo nga para... Siguro, believe naman siya kay Jesus. Matalino to. Maka-Diyos pa, anak ng Diyos. Hindi natin sinabi kung ano yung pagkakilala kay Jesus. Pero yun sabi niya. Kausapin mo kasi sino may problema dito sa ganyan, sa hatian? Na tayo mga pera eh. No? Pero, problema yan, mayroon kami kilalang ganun. Kasi na dati nagkukwento yan mga yan din eh. Kasi may mga lupain yan sa eh. Kaya gusto ko lang kayo dahil sabi, bahala na kayo dyan. Sila magkagulo. Kasi kapatayan yan sa di ba? Ganun din yung office mate ko, ganun. Naghahatian. Huwag nating hatiin niya para Hindi, paano natin mapakinabangan? Ang hirap niyan sa Tapos pag pinahati, gastos na naman.
Wala na tayong pera, kaya nga naghahangad ng walang pera eh. Pag pinahati, gastos ulit. Gobyerno yumaman. Wala, sakit sa ulo. Tinanong kay Jesus, yan sa palagay yun, ano sasagot ni Jesus? May ginagawa siya importante, tapos mga walang kwentang bagay na nag-iisip mo. Nakikinig ba kayo? So mahirap ang buhay, pag wala lang puro pera. Kaya ang ganda na sagot ng Panginoon dito eh, oh. Man, who made me a judge or divider over you? Marami siyang talino eh. Marami siyang sasagot dito, pero hindi ka dapat dyan nag-focus kasi. Ang dami mo pwedeng tanong sa Panginoon. May kinabang ka pag natutunan mo. Actually, nag-preach nga siya eh. Nag-preach, sinasamahan niya yung mga tao, tinuturuan, yung mga bagay importante. Tatanong mo sa akin, iiwanan mo rin lahat yan. Kaya sabi niya dito, ang lesson dito, sinabi niya rin. Anong lesson ngayon dito? Kaya sinabi niya, ito nagtanong, sinong di-divide sa'yo ako? Tapos bigla siyang in-address niya yung tao. Ganun lagi madalas sa Jesus, nakapansin niyo ba yun? Nagbabasa kayo ng Bible. Kahit ang pastor minsan, inaabuso po eh. Yung iba, kahit na medyo kilala na yung pastor, ganyan. Naglilingkod nga sa karamihan, no? Yung iba parang gagawin, hindi na parang angkinin, pero parang gano'n, uubusin yung oras ba? Yung ganyan tao eh. So lahat kayo may problema, pero ako, baso, ito yung problema ko pala. Ayos ah. So di sabihin gano'n. Baso, bigyan ganyan. Pag di ka marunong, ubos sa oras mo. Kaya nagano Jesus, meron na siyang ilang taon eh. Oh. Kaya winaningan tayo ngayon. Nakita niyo yun? Sinagot niya to. Ha? Gagawin ko yan? Oh, sabi niya, paibasa, ready, go. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. mag-ingat kayo. Yung covetousness, yung basically yun nga, puro pera. Yan ang isip. Anong kakaroon, paano marami, paano kung maisa ko sila, para ako. Covetousness, gusto mo lagi sa'yo, naiingit ka sa iba, gusto mo ikaw. Kaya sabi ng Panginoon, later mag-aano pa siya dito, pero dito lang tayo. Mag-ingat. Anong topic natin? Mahirap ang buhay. Kaya lalong umihirap kasi nakafocus kasi nakatingin ka sa iba. Nakita nyo ba yung meme na naman? Nalala nyo yung meme na naman? Ayun na naman eh. Kaya maganda kasi minsan eh. Yung ano ba yun? Yung may sakit, sabi niya, nakatingin sa ano niya. Sana nakakalakad daw katulad niya. Nakita niya yan? Yung naglalakad naman, sabi, oy, sana magka-bike din ako. May bike siya ako, naglalakad. Yung nagbabike, sabi, sana may sasakyan din ako, nakatingin din. May sasakyan, sana may... Nakatingin ka si Ebe. Kaya sabi ng Panginoon, mag-iingat ka na maging covetous. Huwag kang maging covetous. Huwag kang mga pag-inggitin. Kaya ang hirap ng buhay kasi inggit ka, kanino ka na ba katingin? Sa mayaman na hindi mo punta sa langit. Kahit sa aking mga pastor, ganyan, napaka-anong temptation yan. Salamat, dami ng member. Lumalago ba yung mga yon? May kilala nga tayo nga sabi, ang laki ng lugar nila, alug-alug sila eh. Kung ikaw, pastor, makakapag-ano ka ba? Ito pala yung church namin, ha? Tinitingnan mo yung mga member nyo, hindi lumalago. Mga bago, iba, umalis. Walang pakialam. Walang galang sa'yo. Andun lang iba, walang magawa sa buhay, kaya andun. Gusto mo ganun yung klase ng mga taong wala kang magawa yan, makapunta nga dyan. Hindi organic po yun. Iba naman, sobrang dami, Iglesia ng Manalo, di ba? Isang sut-sut lang nila, mag-rally tayo kasi para matakot sila. Gaganahan lalo yun, para yung magkaaway yan eh. Mga kulto, magkaaway din eh. Amen? Huwag kayo matatakot. Ilang beses nangyari sa Bible yan, di ba? Hindi ko kaya yung kalaban ko, sila nagpatayan. Ayos. Praise the Lord, amen? Ako, ganun lang ba't ako paparamihan sa inyo?
Ginagawa ko yung trabaho ko, ministry, yung ating reward doon, parang chi-ching-ching. Pataas ng pataas yung ano natin doon eh, na langit. Mag-iipon tayo doon sila, hindi pa nga ligtas, nagpapayabangan, usapang religion. Natuto ba tayo? Ano, mahirap ang buhay? Mahirap maging mahirap? Mahirap maging mayaman? Mahirap maging tao? Sabi ni Pastor, anong sabi ni Pastor? Ang hirap talaga mabuhay. Pag pinanganak, gastos. Pag namatay, gastos. Pagkasakit, gastos. Ganun eh. Kaya sabi ng Panginoon, napakaganda. Ingat ka dyan. Huwag kang iinggitin. Bakit? Kasi ang buhay natin, hindi naman yan sa paramihan ng meron ka. Ang ganda na kasi kung maintindihan natin, tapos na tayo eh. Hindi ka na mainggit. Marami sila. Marami din problema. Maraming pera, maraming utang. Kaya sabi ng iba, si Bill Gates, kaya gusto niyang patayin yung mga tao. Kasi talagang desperado na eh. Napahiya siya, galit sa kanya yung tao, nag-pretend siya na magaling siya, successful siya, hindi pala, alam niya yon. Kaya gusto niyang patayin yung kaya niya. Napayagan ba natin? May iba, pumapayag eh. Ang naloko kasi. So, ganun dito mga kulto. Pag nakakita yung mga kulto, ganyan. Napayag ba kayo na mamayagpag lang sila? Hindi na tayo magiging violente. Pero kung gaganti kang gusto mo lumaban, yung tamang laban. Amen? Sino may buwisit dito? Ito na naman. Traffic na naman. Katoliko, nag-traffic na naman kahapon dun eh. May hinarangan yun. Daming sasakyan, hinarangan. May parada sila. Huwag ka mabuwisit. Gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Yun ang ganti natin. Amen? I-win mo lahat ng mga i-win nila. Makikita mo, asar na asar yan. Yung mga pastora. Oh. Katoliko lahat yan, mga gigalaiti sa atin. Pero natutupad natin yung ganang gawin. Tahimik lang tayo. Di ba? Kailangan mo pagkagulo eh. Kasi hindi tayo naiinggit. Malaki, marami. Sige lang. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Wala yan sa paramihan. Siya nagsabi niyan. May wisdom dyan. Kaya never. Ang hirap ko na nga, wala akong gagawin sa Panginoon kasi mahirap ako eh. Di lalo kang wala. Eh mayaman naman. Eh kaya naman ayaw kong tumulong kasi to mukhang pera. Lahat ng tao mukhang pera para sa'yo pag mayaman ka eh. Sa totoo lang. Isa ka pa eh. Kaya sabi ng Panginoon, napaganda. Mag-ingat. Pagparamihan, inggitan, payabangan. Eh, number 1 natin. Introduction lang po yun. Mahirap talaga ang buhay. Sinabi na eh. Pinanganak ka, mahirap. And then, yung pangalawa natin ito po yung illusion of financial security. Akala mo lang pag nagkaroon ng 1 milyon, okay na, ang bilis niyan. Ako po sabihin sa inyo, pag-pray nyo, kasi parang yun nga, pag kami natanggal doon, ang hirap ulit, magtrabaho, di ba? Na-apply ka na naman. Ang ayaw ko magpapila ako sa NBI eh. Ganun ka, parang ang mga doon eh. Mabuti nga, meron na sa mall eh. Hindi niya nabutan dati. Doon kami sa Quezon City. Ang haba ng pila, pambira. Ito parang preso dito ah. Tapos may nag-o-offer na doon, sir, pwede ka dito. Para mapabilis yung pila mo, walang yato mga to talaga. Ay, nasa na ba ako yun? So, yung huwag ka mag-isip ng gano'n kasi pag may 1 milyon, malitang 1 milyon, ubus agad yan. Kaya ako, huwag na akong tuloy-tuloy lang. Pero magkakaroon ako doon sakali. Pero, sayang. Tsaka gusto ko ngayon sa amin, at least nakakapag ganito ako. Eh, kung malipat ako, ang hirap siguro nun. Malipat ka, wala kang trabaho, di ba? Dahil kung di magagawa. So, huwag kang mag-ilusyon na pag may 1 milyon ako, okay na. Saka na ako mag-tights. Kung may trabaho akong ganyan, kaya nga tights eh, kahit 10 piso yan, may piso pa rin. Ganyan po ang galing ng Panginoon eh. So, pwede kang magamit at dapat kang magamit ng Panginoon ngayon na. Kahit anong kalagayan mo. Mahirap lang ako, bata lang ako, ano ba alam ko? Pwede kang maglinis. Amen? Ang lakas mo nga eh.
Rain kahapon, no? Tagabuhat ng gano'n, no? Grabe. At least nabawas, no? Ang dahil ka pwede gawin ay babae lang po ako. Ang daming gawin ng babae, amen? Ay, wala pong pinag-aralan. O mag-aaral ka ngayon. Ay, sobrang yaman ko. Basta doktor ako, wala akong panahon sa church. Meron ka pa rin magagawa. Gusto mo. So, illusion of financial security. Illusion niya, huwag ka nakatingin lagi sa pera, hindi mauubos ang problema, hindi mauubos ang gastos. Huwag mo sabihin, pag mayaman ka na, saka mapapagamit sa Panginoon. Doon ka na magiging masaya. Tingnan mo yung mga artista, masaya ba sila? Si Bill Gates, masaya ba? Si Elon Musk, masaya ba? Sino yun? Basto, exactly. Hindi mo kilala, di ba? Hindi mo kailangan malaman. Wala lang naman yun eh. Yung mga kunwaring ginagalang yung mga yan, naghahanap lang din ng ano yun. Di ba? Ng cut. Pangatlong bagay. Balik tayo sa mga mahirap. Proverbs 10, 15, ang sabi dyan? Go. The rich man's wealth is a strong city. The destruction of the poor is their property. Napansin nyo? Pareho yung first line, di ba, kanina? Pero ito naman, so kasi nga yun talaga yung reality yan. Pag mayaman ka, para kang protektado. Yung kabaliktaran nun, the destruction of the poor is their poverty. So, totoo. No? Gusto ko lang sabihin dito, hindi natin tinatanggi talaga mahirap maging mahirap. Okay? Yung kaya mo, ano na, iahon mo yung sarili mo doon. Yan. So, hindi natin dinay-deny yan. Reality yan eh. Pero, ito yung maganda naman sa mga mahirap. Psalms 9. Hindi, negative pa rin to. Psalms 9. By the way, napansin ko pala itong mga ibang mga false teacher. Kaya lalong di matuto yung mga tao eh. Yung mga gatong reality, iniiwasan nila. Parang, ay, huwag yan. Kamatayan, huwag yan. Impyerno, huwag yan. Kahirapan, huwag yan. Huwag mo silang paalala, mahirap sila. Hindi ganun ang Bible. Ang sabi dyan, kay basa, ready, go. For the needy shall not always be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. So, positive na nga. No? So, yung sabihin niyan, yes, may pangangailangan ka ngayon, pero hindi yan laging makakalimutan. Yung sabihin, maaalala, basically, double negative, no? And the expectation of the poor shall not perish forever. So, yung sabihin na expectation ko na, kala ko, bibigyan ako dahil ganyan, ganyan. Naniwala kayo mga pastor din, minsan ganyan utak eh. Kaya hindi rin dapat, no? Yung iba, kaya pansin ko sa mga missionary, ganyan. Kulang na lang, ano eh. Ang halos mamalimos ba? Ito yung ginagawa pala namin dito, please pray for us, pero nakamalimos na yun. Sabihin, alang ganun. Nakakaiwas din, pero actually kung mayroong pwede mag-expect ng ganun yung lingkod ng Diyos eh. Pero hindi nga rin dapat. Amen? Pero yung sasabi ko lang dito, tayo minsan ganun. Parang di na ako pinapansin, wala na ata akong asahan. Kaya kailangan gumawa kami ng paraan. Ngayon, pero, sinasabi na ng Panginoon dito, hindi lagi. May time na maaalala ka rin. Amen? Reality. Ang sabi sa mga ano naman to, no? Mga encouragement sa totoong mahirap financially. Sabi dito, the rich and poor meet together, the Lord is the maker of them all. Malayo lagi yan, mayaman, mahirap, laging gano'n, dinidivide natin as if parang wala silang common, no? Common place. Sabi Bible, hindi. Pareho lang yan, nagkakamit, mayroon silang pagtatagpo, may pagkakapare-pareho sila, ano yon? Ang Diyos ang gumawa sa kanila. At dahil ang Diyos ang gumawa sa kanila, hindi na sinabi dito, pero it implies na ang Diyos ang bahala sa atin. Bakit niya ginawa yung isang mahirap, yung isang mayaman? May purpose siya. Yun ang dapat natin inaalam. Bakit kaya ang Diyos ba is there unrighteousness with God? Sabi sa Bible, di ba? Never mo nga sa God forbid. Yun ang sabi doon sa Romans.
Never nyo isipin na ako ginawa kong mahirap, ginawa kong hindi marunong masyado. Ang Diyos kaya ay ano ba? Nagkulang ba siya? Hindi. Ngayon naman plano niya. Yun ang alamin mo. Yun ang exciting actually. Pag naiintindihan mo na yun, natutunan mo yun. Kaya pala nalala si Joseph, yung revelation doon, nung bandang huli. Di ba? Parang nung una, aping-api siya. Anong ginawa sa kanya ng ano niya? Inalipin, sinaktan, pinagbenta, inalipin ulit, medyo nag-prosper, pinagkatiwalaan, nakulong na naman. Pag ikaw si Joseph, anong isipin mo? Wala na atang planong Diyos sa akin para pahirapan lang. Tapos bandang huli, yumaman siya, di ba? Naging pinakamakapangyarihan siya, pangalawa kay Pharaoh. Hindi pa rin natapos dun. Kasi hindi ka lang ginawa ng Diyos para yumaman lang, para matuwa ka lang. Sino ka ba? So kaya hindi natapos yung kwento doon. Ano nangyari sa kwento? Nagkaroon ng famine, patay dapat ang mga Israelites. Kaso hindi sila namatay dahil kay Joseph. Dahil pinagpala yung Egypt dahil kay Joseph, dahil naglingkod siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, na-preserve ang Egypt, pati ang kanyang pamilya. Kaya bandang ano sabi niya? Ginawa ng Diyos to para to keep much people alive. Kaya pala ako pinapahirapan nung una, pinagpala ako, ang pinaka-purpose, hindi mamatay yung Israel. At ibang tao din. So yun ang purpose. Mahirap ako ngayon, siguro walang kwenta to. Ay, dami ng kwento dyan eh. Natotoong kwento ha. Huwag lang kayo papaano kay Bilyang, di mahirap yun. At sino ba yung mga kunwaring mahirap dyan dati? Si Bill Gates, ganun din ang kwento nun. Ako nga na, college dropout nga ako eh. Niloloko tayo eh. So, naintindihan na. Mahirap ba buhay? Mahirap maging mahirap? Mahirap maging mayaman? Anong gagawin natin? Hindi ka mapakamatay. Alamin mo, no? Kilalanin mo ang Diyos. Anong plano niya? Paano't matutupad yung plano ng Diyos sa'yo? Ecclesiastes 5:8. Ako na lang, if thou seest of the oppression of the poor and violent, perverting the judgment and justice in the province, marvel not at the matter. For he that is higher than the highest regardeth, and there be higher than they. Ay, nakakaawa naman yun, pinatay yung mga Palestinian, no? Nakakaawa talaga. Pero sabi dyan, sino yung sinasabi dyan na he is higher than the highest? Diba, kanta nga yan eh. Ano yung regarded? Hindi ang pinagbawal ang bahala ng Diyos. Amen? Kunti ang amen. Isipin nyo na yung paghihirap nyo ngayon. Kung totoong naglilingkod kayo sa Diyos, soul winning ka ng soul winning, no? Sila yung mayaman, sila yung madami, di mo alam bakit. Sige lang, tuloy lang. Kasi iba-iba ang paggamit ng Diyos din sa bawat tao. Tandaan nyo yan. Ang ganda na sinabi dito, he that is higher than high, ang Diyos, basically ang Diyos, regarded. Iniisip nyo itong taong to, sipag talaga. Pinaplano nyo na yung ano sa'yo, reward sa'yo. And especially, there be higher than they, yung kaninang they doon, yung nag-o-oppress. Itong mga to, okay lang sa kanila, hindi, alam ng Diyos yan. Hindi sinabi dito, pero yun na rin yun. Gagantihan sila ng Diyos. Amen? Yung mga oppressor, i-oppress sila. Alam natin yung principle sa Babylon, di ba? Sa Jeremiah. Maghintay lang sila. Ngayon, pang-apat. Ano yung pangatlo? The heavy burden of the impoverished. So, totoo na may mga talagang mabigat, mahirap maging mahirap. May pero, di ba? Ang Diyos, alam yon. May gagawin ng Diyos. Siya yung magre-reward, siya yung magbabalance out. Okay? Magmimit din yung mahirap tsaka mayaman sa saan? Depende. Kung parang sa impyerno, impyerno. Kung langit, langit. Kung ligtas, mayaman man o hindi, di ba? Asa sino yung madalas na iligtas? Mga karamihan po, mahirap. Ano, mahirap ang mahirap? O gusto mo mahirap na kang maligtas? Hindi rin naman posible maligtas ang mayaman, di ba? Pero mahirap. Yung nasabi ni Jesus. Ang sabi niya,
Gaya ng ang kamelyo ay mahirap pumasok sa butas ng karayom, ganun kahirap maligtas yung mayaman. Gusto mo ganon? Kaya nga tayo, gusto lumining tayo sa palagi nyo, tinatarget natin mayaman. Isip-isip ko lang, ayoko na, ako nagmumukhang ewan dyan eh. Hindi ka nga makapasok sa ano nila eh. Diba? Bahala na kayo dyan. May isisiba na tayo? Isiba tayo ng Diyos? Witnessan nyo nga mayaman. Alam din ng Diyos eh, mayaman. Ayabang yung mga yan. Pangapat. 9:11 Ecclesiastes. Nabasa, ready, go. I learned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. Meron bang chance? May chambo ba? May swerte ba? May chance ba? Ayan, no? Magano pala tayo, magano na tayo, bingo na tayo. Okay, ganito yan, ha? Sabi ko na to before, no? May swerte ba? May word na swerte. May nagkakataon, pero sinasabi ko sa'yo, huwag ka magtitiwala sa chance, huwag ka magtitiwala sa swerte. Pero meron. Hindi mo natanggi yan, eh. Andun yun, eh. Yun ang sabi ba dyan, eh. Pero saka pa yung papasok yung Diyos dito, eh. No? Pero ang point natin ngayon, sabi naman dyan, sinong nananalo sa karera? Sino mauna? Yung mabilis. Kaya sabi dito, the race is not to the swift. Swift is mabilis. Ano nangyari yun? Di ba sabi mo yung kwento ng mga bata, di ba yung koneho, tsaka yung pagong? Sino nauna? Yung pagong o yung koneho? Siyempre koneho. Kaso natulog, di ba? Alam nyo, di ba? Ay, tutulog-tulog. Napahaba yung tulog. Yung koneho, yung pagong, unti-unti lang. So, consistent, di ba? Slowly but surely. Ayun. Totoo to. Amen? Ganun din yan. Kahit sa klase mo, ang talino ng ang talino ng lahat. Sagot. Parang imposible ako. Hirap na hirap. Magtuloy ka lang. Nakikinig ba kayo? Pinasabi ko na sa inyo, yung valedictorian nga namin, napunta lang sa kulto. Yan, saysay nun. Tapos nagbebenta online na lang kung ano-ano. Ay, ang talino, paano nangyari yun? May mga choices sa buhay. Naintindihan niyo ba yun? Nagkamali. The race is not to the swift, nor the battle to the strong. Sino mananalo? Alam niyo yan, mag-games yun, di ba? Yung ito, 5,000 XP. Ito, 5 XP. Sino mananalo? Kung ganyanan lang, talo yung isa. Mas malakas to eh. Pero di may diskarte dyan eh. Ayan. Pag na-diskarte yan, parang si David ng Goliath. Sino mas malakas? Si Goliath. Kaso, sabi ni David, the battle is of the Lord. Diba? So kasama niya yung Panginoon, mas mahina siya pero malakas ang Panginoon. Diniskartehan niya, hustler pala, di ba? Sinabi din sa Bible yun, sino yung mga bitter, tawag niyo na ngayon dyan? Alam niyo yung bitter? Sa amin dati, Jolin yun eh. Hindi ako paniwala, pag bitter ka, ang galing talaga yan, layo, sasapulin. Sanay eh. Sino yung mga ganun sa Bible? Yung talagang Benjamites. Kaya takot sila doon, di ba? Kaso may mga baklang eh. But anyway, takot sila mga kaliwete. Kaya mga galing mga kaliwete, man. Check lang. So yung sabi doon eh. Kaya tama yun. The battle is not to the strong. Ilang beses yan ginawa sa Bible. At kahit yung pansinin nyo, kahit history, si Alexander the Great,ag-aralan nyo. Nananalo siya, ang dami niyang kalaban. Kaya ang utak na doon, kaya sa Bible,
1,000 ganyan, 1,000 talo yan. Hindi lagi, amen? Nor riches to men of understanding. Pag may matalino ka, yayaman ka. Totoo yan in many ways, pero hindi lang lagi. Diba? And favor to men of skill. But time and chance, sabi na dito. Ang point natin dito is, ang Diyos, pag nagsukat siya, sinusukat niya, susukatin niya, hindi siya yung, ay, anak ni ganyan yan eh. Diba? Siya na yung susunod na presidente. Kaya na sinusubukan nila eh. Pero kahit mga unbeliever, di ba? Hindi din. O si Aquino, kala niya, nanalo ba? Yung isa nanalo, yung isa hindi. O, hindi lagi. Si Marcos din, noong una, hindi siya nanalo, di ba? Salamat naman. So, hindi laging ganun. Lalo sa pag-righteous society, hindi, actually, makapansin mo yun, ha? Kayetado na naman, ano ba yan? Sino dito sa atin, hindi ko nakakilala eh. So, pag ang Diyos ang nagsukat, hindi siya yung tipong dahil anak ka ni ganyan, kapatid ka ni ganyan, kapangin ka ni ganyan, asawa ka ni ganyan. Hindi ganun ang Diyos. Okay? Magbibilis to, sigurado to. Yung natulog. Ano pa? Yung pinaka-pinaka. Sabi nga, anong tatawag nilang the great equalizer? Alam niyo ba yun? Yung mga mahilig ba kasi may sumisikat ng mga ganyang quotes? Ano yung great equalizer? Hindi yung pelikula. Ano yung great equalizer? Ang tinatawag nila. Nabanggit na kanina, di ba? Sa nagmimit yung mayayarap at mayaman. Sabi diba sa CR daw. Eh kaso yung CR ng mayaman, iba rin eh. Sa libingan. Eh kaso yung libingan nila, mas maganda pa rin eh. Ayan. Patay pa rin. Yan, tama. So, the great equalizer, death, no? Ano sabi dyan? Psalms 49:10, for he seeth the wise man die. Likewise, the fool and the brutish person perisheth. Ganun din yan, namamatay din. And leave their wealth to others. Wala, di ba dadala yung pera? So, yung mahirap, patay. Mayaman, patay. Nasa yung pera ng, mas marami siyang pera eh. Oh, sa niya, iwan. So, pareho lang. Sabi sa Job 34:19. Okay pa kayo? Napaabutin to ng hapon, ha? Kayo ulit. Ready, go. How blessed to him that accepted not the persons of princes, nor regarded the rich more than the poor, for they all are the work of his hands. 20, in a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away, and the mighty shall be taken away without hand. So, namatay tayo lahat. Sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 2:7, 1 Samuel 2:7, the Lord make it poor, He make it rich. Nakita niyo yun? Ang Diyos ang nagpapahirap, ang Diyos ang nagpapayaman. Nagtataas siya, nagbababa siya. Eh, mahirap maging mahirap. Nakafocus ka sa maling bagay, hindi ka sa Diyos nakafocus. Nakikinig po ba kayo? So sana wala na mag-oppose yan, ha? Pero totoo yan eh, alam ko yun, naiintindihan ko yun. Kailangan lang natin sa tamang perspective. Kasi pag nakafocus ka dyan, yan lagi isipin mo. Iba na magpapabiktim. Ang hirap ng mga bakla, kami sino bang loko-loko? Sa ibang tao sisihin mo, amen? Ang hirap ng mga hindi makapasa. Hindi kami tinanggap sa gano'n, no? Gusto kong pumunta doon, hindi ako tinanggap eh. Ganun talaga. Okay, yung mga kilala kong, nabanggit ko nga sa inyo eh. Valedictoria namin, talagang siya yung usapan. Pag nakita-kita yung mga tao, siya lagi usapan. Kamusta yung siguro kasi napakagaling nun siguro. Ganun, nasa si ayun, di nakatapos. Paano di nakatapos yung magaling? Nakakulto. Tapusin na natin. Anong point doon? Ang Diyos hindi siya partial. Hindi siya yung tipong, sigurado to, mga Israel, yan, pagpapalain ng Israel. Lahat sila? Hindi rin. Pinagpapatay nga sila eh.
So ngayon, conclusion na tayo. Anong gagawin natin? Magkano ka ba doon? Hirap naman. Sana mayaman na lang ako. Inoperang ka kasi ang tingin mo nga ganun eh. Kaya yung mga corrupt sa palagay niya, nasa utak niyan. Pera. Manloloko ng tao yan para sa pera. Kaso, nakikita siya ng Diyos, di ba? Philippians 4. Ano dapat natin gawin? Si Paul, napakatapat na lingkod ng Diyos. At kasama sa kanyang pagtatapat ay ito. May basa niyo nga, ready, go. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengthens. Abisaduhin natin yan. Rapid, abisaduhin mo yan. May lahat tayo ha. So si Paul, dahil sa paglilingkod niya, nagtatapat siya, pinayaman ba siya ng gusto ng Diyos? Si Job, pinayaman ba? Pinayaman, sinubok, pinayaman, ganun eh. Si Paul, hindi na ito pinayaman eh. Kasi grabe yung paglilingkod niya sa Diyos, talagang pinupuntirya siya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Pero sabi niya, alam ko yan. Marunong ako. Pag ako'y pinahirap ng Diyos, alam ko gagawin ko. Pag pinayaman ka naman ng Diyos, ano gagawin mo? May sira na ulo mo. Maraming ganyan eh. Nabigyan lang ng pera, ang tingin na sa iba, nagbago na. Sabi nga nila, di ba, nagbago na. Alam mo, di ka naghihirap ulit. So si Paul, matalino siya eh. Kasi nakatingin siya sa gawain ng Diyos. Kailangan niya matupad niya yon. Kaya dapat pag naghihirap siya, ginagawa ko na yung kalooban ng Diyos, okay lang. Alam ko yung gagawin ko. Di tiis, di ba? Tiis lang, patuloy lang. Pinayaman ako. Kaya okay lang, gamitin ko lang. Doon pa rin ako sa goal ko. Hindi ko lalaki yung ulo ko. Alam ko yung gagawin ko sa pag ako'y pinayaman. Kaya sabi niya, everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry. Ganda ng mga ano yan, ano? Tinuturuan siya. At tinuruan na siya. At alam niya yung gagawin kasi tinuruan siya. Pag siya'y mayaman, pag siya'y punong-puno, alam niya gagawin niya. Pag ginagutom siya, alam niya rin yung gagawin niya. Both to abound and to suffer need. May mga pagkakataon na kailangan ko yumaman, kailangan kong gawin. Di ba? Alam niyo yung mga, dito rin yung sa Philippians eh. Ang sabi niya doon, ninakawang ko, di ba? Tapos tayo din sa Philippians, di ba? Ninakawang ko ibang churches para sa inyo. Ibig sabihin kasi, kailangan nila. O sige, mag-offering tayo, bigyan natin sa kanila. May problema rin tayo eh. Mas kailangan nila ngayon. Nakita niyo yung gano'n si Paul eh. Alam niyo yung gagawin niya para lang lumago at yung gawain at maayos. Yung bandang uli, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Nakita mo yung focus niya ngayon na iba. Hindi sa pera, ang focus niya kay Jesus. Kasi nga si Jesus yung talaga naghihirap sa lahat eh. Again, huwag niyo isipin natin, Diyos naman siya eh. Nagkatawan tao siya nun. Hindi niya alam lahat. Amen? Hindi siya ganun kalakas na hindi tinatabla nung mga ganun. Parang mga superhero. Superman, binawil mo sa mata. Tumalbog. Hindi siya ganun eh. Nahataw nga siya, dumudugo siya eh. Lalong dinuduran siya, sakit din nun sa kalooban niya. Amen? Nag-try pa si Judas, si Pedro, tumakbo. Oh, sa palagay niyo, ano gagawin niya? Ganon din by the way, ang mga likod ng Diyos. Amen? Kahit absent lang kayo, umabsent lang kayo, nag-iisip na yan. Ba't kaya absent na naman to? Mga ba akong tanga mag-preach dito? Oh. Si Pastor, nabanggit niya yun. Hindi sa Pinay-personal, pero ganon talaga eh. Ano pang kulang? Ano pang gagawin? Kung gusto nyo lang, sabitan natin ang dito para, punta ako sa church, para ano. Sa kanila bahay kasi ang ganda ng ano ng church ngayon eh.
Si pastor, gusto mo ano? Gusto mo patawa? Ano ba gusto nyo? Pakinis ako ng mukha? Ganon? Gusto ipatawa lang eh. Pero, paglingkod ka ng Diyos, lahat kaya mong gawin. Yung kailangan, skip mo na yung mga walang kakwenta-kwenta or yung di naman kailangan. Last 2 verses. So, focus tayo sa Panginoon. Quote nyo na lang yung mga bata. Proverbs 3:5-6. Ready, go. Trust The Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tiwala sa Panginoon. Amen? Tiwala lang. Kung talaga may problema, anong gagawin natin? So, di mo alam, yung mga problemang ano, ako lang ang ano, ako lang nakakaintindi ng pinagalitan ako ng magulang. Ako lang yun. At ako'y pinahiya, inaasal sa school. At yung aking, hindi ko rintindihan yan eh. Sino tatakbuhan mo? Isipin mo na yung pinakamahirap. Nako, wala kaming kakainin. Ang hirap nun, di ba? O kaya, nako, pag may sakit ka na, nako, hindi mo alam ang gagawin mo. Nagkasakit ako sa baga, isip-isip ko, anong gagawin ko dito? Anong gagawin mo? Makilit yung anak mo. Ang gagawin mo, hindi mo alam gagawin mo. Ay, may si pastor na ganyan eh. What to do when you don't know what to do? Ano sagot? Pray. Tumawag sa Panginoon at magtiwala sa Panginoon. Sabi ko, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Naintindihan niyo yun? Ang Diyos ang pupuntahan ko, malakas siya, siya yung magtatanggol sa akin. Sinabi dyan, pero yun ang ano nun. A very present help in trouble. Ibig sabihin, talaga andyan siya. Makakatulong siya. Amen? So, yun na yun. So, lagi naman siya sa yun talaga kasi. Siya makakatulong sa atin, di ba? Ito na lang. Itong sana na ano ko kayo, natulungan ko kayo. Ngayon ba, magaganon pa kayo? Nahihirap ng mga buhay? Magaganon pa ba kayo? Ngayon natutunan nyo na yung dapat na mindset meron kayo. At meron na sana kayo nun, or wala pa rin. Nabago ba yung mindset nyo ngayon? O sana hindi na ako matay, wala nang mangyayari. Ngayon ang negative kasi ano eh. Wala nang mangyayari dyan, fresh lang naman eh. O syempre, wala nang mautunan eh. Sino may problema? Kaya tamad na tamad yung iba. Alam ko yung isip nyo. Nagdaanan ko lahat yan eh. Nagkatamad-tamad kayo dyan. Alam mo na. Ang tingin nyo dyan, walang mababago eh. Walang mababago. Baka sa'yo. Diba? O sa ngayon. Pero again, hindi. Kung ako mismo, alam ko walang mababago sa inyo, titigil agad ako. Wala pala mababago eh. Amen? Yeah. Nakita ko yung taon ko dito, ilang taon na ako. After 20 years, wala pa rin mababago. Ba't hinto na ako? Ano yun? Lokohan? So, anong tayo natin? Mahirap talaga ang buhay. The universal reach of adversity. Lahat abot ng mahirapan or maghihirap. Ano sagot? Tuloy lang. Sa tama ah. Iba tuloy lang na ano eh. Tuloy tamad pa rin. Tuloy, wag ganun. Tuloy walang tiwala. Tuloy sa passive masyado. Hindi. Tuloy tayo maglingkod sa Diyos. Para may na-accomplish tayo, may na-reach tayo, nag-iipon tayo ng rewards. Hindi, ang hirap naman. Parang mawawala naman yan. Pag nagreklamo ka, mawawala ba yun? Eh baka sakali may maawa sa akin. May maawa sa isang beses, sa 2 beses. Ano tapos? Ano? Wala na naman. So, blessing at blessing lang, sa Diyos ka humanap ng ganun. Ay, hindi ako yung matagal marirealize siya sa totoo lang. Nung bata-bata na ako ganun din, inisip ko minsan si Pastor, masyado ng positive to. Oo ba yun? Nag-ano lang. Eh, kasi ginaya din ng mga kulto yun, di ba? Overly positive.
Pero hindi. Kailangan buhay mo yan. Tiwala ka sa Diyos. Para makita mo yung paano kumilos ang Diyos. Pag nakita mo paano yan, ganun pala yun. Tuloy-tuloy mo na yan. Kasi hindi mo nga makikita yan kung di ka magtuloy. Kahit tanungin niyo po yung mga huminto na dito, bakit di ka na nag-church ngayon? Palagay mo, anong isasagot nun? Kung magigiano sila, ano sasagot nun? Wala naman nangyayari. Anong gusto mangyari? Ano expect mo? Paano? Sino tutupad dyan? Si Pastor? Ganon? Pare-pareho tayo dito kami. Oh. Iba, ganun nasa utak, maniwala ka. Gano'n pag umatend ako dito, ang ganyang taon siguro, bigyan ako ng sasakyan. Walang ganun. Pwede, pero hindi ako. Amen? Ang Panginoon, hindi siya limitado. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa bilisang topic, Panginoon, sa umagang ito. I pray ay naibsan din po, Lord, yung mga problema na iniisip minsan. Ngayon, naintindihan namin na lahat pala ay naghihirap din. Iba-ibang forms lang. At yun nga po, Lord, kung mahirap actually kami sa mas malapit nga, sabi niya sa James, tinabanggit kanina. Pero alam namin, sabi ni James, ay mas malapit nga yung mga mahirap sa Diyos. So, if anything, lalo kami tiwala sa inyo. I pray, Panginoon, focus namin sa inyong gawain. Ang buhay napakaiksi. Gawin namin, Panginoon, yung dapat namin gawin, alamin una, yung kalooban, gawin, manatili. Gawin ito ng even better, Panginoon, as the years go by. Matalino kami, Lord. I-measure din namin nagagawa ng wala pa, Panginoon, kasi tawarin po, Lord, kami. Turuan, Panginoon, nag-pray na po lagi ang nagabay sa bawat isa. Bigyan akong talino, biyaya. I pray for our anniversary, Panginoon. At paano, Panginoon, maalala yung katapatan, mga kapwa manggagawa, Panginoon, makarating, ma-encourage ang bawat isa. Lang po, Lord, lalalim po aming pagkain, Panginoon. Basbasan niyo po, Lord, ang kalakasan namin. Ingatan niyo po yung mga di nakatid, Panginoon. Maalala nila ang nabis nila ngayon. Ngayon pa natin. In Jesus' name we pray. Amen.